saan po umpisa yung business? Sino yung founder? So yung NGT nagsimula siya 1912. So 101 years old kami ngayon. Nag-start siya sa panahon ng great-grandfather ko. So lolo ng tatay ko. Ayun. Ano yung first product nyo na nilaunch? Bale, ang NGT kasi talaga gumagawa kami ever since Chinese delicacies, no? Yung mga pagkain na Chinese. Pero hindi nga kami dati sikat sa hopya dahil nga yung hopya namin dati is, kumbaga, pag binato mo yung hopya, pag magsa hopya pa rin matigas. At makapal yung balat, manipis yung palaman. So nung time na hinawakan na ng tatay ko to, binago niya ngayon yung setup, no? So naging mabenta, naging kilala yung NGT. Unang-una kami gumamit ng corn oil instead of pork lard. Kami rin yung unang gumawa ng iba't ibang flavor. Nagsimula sa ube, no? At ngayon mga more than 22 different kinds ng hopya. At meron na rin tayo ngayong dati ang hopya pinapak gamit ng kamay kami, naka-pillow pack. Tapos ngayon yung meron makikita niyo iba't ibang itsura ng mga packaging natin. Meron din po kayong hopyang fried po ba? Fried hopya? Wala. Pwede na siguro yung sa background. Yung sa mga naman, kasi di po ba marami na kayong branches? So, yung pinagkukuha ng product nyo is isang lang. Dito yung mic niya. Guys, sa factory lang, isang branch lang. Paano yung pag-deliver na sa delivery namin? Through mail or tawag lang? Okay, meron kaming POS system, no? Point of sale system. Customized siya, so gawa namin siya. So nilagay na namin lahat ng kailangan namin doon. So automatic yun. Malalaman namin kung ilan yung kailangan orderin nila. Tapos pwede na silang mag-adjust doon based dun sa kailangan lang orderin. No? At naipapadala na yung electronically doon sa aming komisary. At napoprocess din yun ng servers namin at magagawa na siya ng report kung gaano karami yung kailangan ipadala sa bawat month. So paano po yun? Sino lang po yung pwedeng makapag-access? Well, actually, for yung report na yun, na-approve muna ng manager, ng commissary manager. Once na na-approve na yung report na yun, yun na yung susundin nyo ng mga tauhan. Kung magagagawa na sila ng trip ticket para dun sa. So wala naman po mga incidents na nagkakaroon ng delay of receiving the information from the server? Well, actually, minsan hindi natin maiwasan na down yung server, or actually hindi naman yung server, but yung internet. So once na nangyari yun, hindi tayo makapagpadala ng information. So pinafax nila ngayon yung data, and then we have to input manually. So bali po yung pag-purchase po sa inyo through online, may website po kayo? Wala kaming online, wala kaming e-store. Ano yun per Telephone. branch nila? Tapos po, yung sa mga araw-araw na transactions, wala naman po mga problems na Sorry. yung nga sa delay, minsan lang nangyayari or once a week? Actually, hindi naman tayo masyadong kasi at least naayos natin, tsaka handa tayo if in case nga nangyari yung ganung scenario, meron tayong backup plan na gumagana naman, kaya wala tayong